Yung ating pong pagpalakpak sa Panginoon ay hindi yon na period tapos ng worship, no? Kung hindi talagang we say, Lord, bravo, 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 amen? Parang pag nakakashoot yung favorite na team, talagang excited ka. We're excited before the Lord, amen? Kasi napakabuti po niya sa atin. Napakaganda ng mga gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning, good morning. Ayan, nasan ang ating mga beautiful smile? Ayan. Praise God. Jesus is the joy of living. Amen. Si Jesus ang ating kagalakan. Kaya nga palaging merong ngiti. Kahit may mga pagsubok sa buhay po natin, palaging merong ngiti sa ating mga labi. Because it's Jesus in our hearts. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, sa umaga pong ito, ay sama-sama po nating pag-aralan o tignan ang salita po ng Diyos na magbibigay po sa atin ng patuloy pong kagaanan, freshness in our relationship with the Lord. Okay. Kung gaano ka-fresh ang bawat isa sa atin ngayong umagang ito, ano? Dumako tayo dito, naligo, nag-ayos, we put on our fresh clothes, okay? Nag-toothbrush para syempre fresh ang ating pakiramdam at talagang fresh. Fresh ang ating breath. Okay? Have you ever experienced po na makalimutan mong mag-toothbrush, nakatulog ka? Kasi pagod ka, alam mo, nagpapahinga ka lang, and then nakatulog ka na. Ay, hindi pa pala ako nag-toothbrush. Na-experience na po yun? Di ba? Yung, minsan naman, nakaset ka na, pero hindi ka pa nag-toothbrush kasi gusto mo pang magnguya-nguya ng kung anong pwedeng nandyan sa kwarto, di ba? Sa panonood mo, nakatulog ka. Yan. Aba, madaling araw, gigising ka talaga, tatayo ka, ay, toothbrush ka kasi hindi fresh, di ba? Yung hindi comfortable, no? So, napakalaga that we really develop a proper hygiene. Okay? Maliligo everyday para fresh, para pag nagtrabaho ka, you smell fresh. Magtutoothbrush ka para hindi sila lalayo sa'yo. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi it's important yung kalusugan natin. Yung kalusugan natin connected po yan, yung ating pangangalaga sa ating sarili, personal hygiene. Di ba? Ako po, the last, siguro, mga one month ago, or 2 months, parang napansin ko, bad breath ako. Ba't madali kong mag-bad breath ngayon? No? Mag-toothbrush naman ako, So, kaya inom ako ng tubig, no? So, naalala ko, na may dentist tayo dito, si doktora nandito. Si Ate Joy po, graduated dentistry din. Kaya yung pagtutoothbrush po, importante. No? Pag nag-toothbrush tayo, wag lang basta okay. No? Merong proper brushing of teeth para talagang malinis at hindi magkakaplak or tartar, no? Pag nagtutoothbrush daw po dito, yung sa taas, pababayan hanggang doon. Tapos paloob ganyan. So yung masusi, no? Properly. And then yung sa baba, pataas. Tapos sa loob. Hindi pa tapos doon, no? Hindi mag-wash ka, minsan nagdadalawang beses ka, di ba? Pero yung kahit 2 beses kung hindi proper, meron pa ring nakasingit, no? So sabi ko, okay, siguro meron po ako kasi kung naka-jacket po dito. Alam niyo po ba na yung mga ngipin giniginaw? Kaya nagja-jacket. Ay, hindi, joke lang. Alam niyo na bakit tayo nagpapalagay ng jacket, ano?
Okay? So sabi nung dentist sa akin, si Doc Sharnan noon, Pastora, sabi niya, pag naglilinis ka ng ngipin mo, brush mo yung sa dulo, dahan-dahan para hindi masugat yung ano mo doon. And then pag nag-mouthwash ka, i-concentrate mo doon matagal, doon sa likod. Kasi dalawa po yung jacket ko. Para walang matira na yung dumi, ma-cleanse maayos. So, napansin ko, yun, doon, hindi ko yun nalinis. Sabi ko, kasi, nung nag-toothbrush ako, naamoy mo yung mabaho. Tama ba? Na-experience yun? No? So, dapat talaga properly. And then, minsan, hindi na rin ako nagpo-floss. Sino po? Hindi na ako magtatanong. Minsan, kahit may floss, yung flossing, no? Yung parang, yan, basta yun. Hindi na rin ako mag-floss ako. Kasi pag nag-floss ka, yung parang sinulid, no? Sabi ni Ate Joy, mas ideal pa rin yung ginaganyan eh. Kasi sabi niya, mas flexible kaysa yung parang may, yung may stick, no? Pero ako yun yung ginagamit ko. Kasi sabi niya, kailangan, pati yung sa loob, ginaganyan ng floss. Nung nag-floss ako, kahit na alam ko, wala na in between, nung nag-floss ako, doon sa nakadikit doon na ipin ko, meron pa rin na amoy, hindi, okay. So talagang kailangan pagtuunan ng pansin. Hindi lang kasi yung breath mo, yung babaho, di ba? Or pwedeng masira yung in between ng ngipin mo. So, mahalaga po, no? Pwede nyo pong gawin yan. Pwede niyong i-practice siya, no? Good practice. No? Maligo, araw-araw, para talagang you're so confident sa buong araw mo. Kasi, fresh ka. No? Hindi ka mapekat. Eka lelekat. Eka babaw. Pero, pag hindi ka particular, pag hindi ka, hindi ka particular about hygiene, yung iba naamoy ka, pero yung sarili mo, hindi mo yun naaamoy. Tama ba? No? Yung may tao na they don't know that it is them that they talk about. Yeah. Kasi minsan nakakahiyang sabihin na, bala mo, babaw yung kay mo. Parang nakakaya minsan, no? Or kaya yung parang bad breath, no? Anyway, ako po, dahil sa church, matami tayong kabataan. Alam niyo naman yung kabataan, palaging nagmamadali yan, no? Pag may kausap ako, naamoy ko. Nung una, sabi ko, bigyan ko kaya siya, legaluhan ko kaya siya ng toothbrush at saka toothpaste. Is that a good idea? Hindi ko alam kung natanong ko yan kay Kuya JC. It's not good idea, but hindi mo na lang sabihin ng diretso. Okay, so wala naman akong any malice. Gusto ko lang maging comfortable yung tao at comfortable ako sa kanya. Sabi ko, anak, parang kulang ng brush. Siguro, you brush properly. Sabi niya ay, Pastora, thank you po. Tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya. Kasi, we have to really gather courage. So ngayon po sa atin dito, wag tayong magdamdam kung or ma-offend, no? Kung nasabihin tayo, bala mo babaw kang kape. Yung mga bata, hindi mo yan hindi mo si Hana nung baby yan, no? Sabi niya, bad breath, coffee, sabi niya sa akin. No? So, kasi mahalaga, no? Mahalaga talagang palaging fresh. Bakit ko po ito kinukwento o binabanggit, no? Alam niyo po, si David, once in his life, he had a very great situation na nangangamoy na pala siya, hindi pa niya pinapansin. Doon sa Psalm chapter 51. Psalm chapter 51 is one of the memorable Psalm of David, remarkable, one of the remarkable Psalm of David. Remarkable, ibig sabihin yung talagang tatanda natin, matindi yung dating sa mga nagbabasa.
Psalm 23, yan, alam natin yan, ano. Subalit itong talatang ito ay punong-puno ng puso ng paglapit at pagpapakumbaba sa Diyos. Kung babasahin natin yung Psalm 51, nakasulat doon, meron siyang introduction. Ang nakasulat to the choir master, Psalm of David, when Nathan the prophet went to him after he had gone into Bathsheba. Okay? So, Tagalog man o English man or anumang translation, nandyan yung heading or introduction na yan doon sa scripture na isinulat po ni David. Okay? So, yung tinutukin po, relax. Nagmamadali po ako kasi gusto ko kayong umuwi ng maaga. To the choir master ang sabi kasi noong una talagang kinakanta po ng mga sa templo yung mga psalm kasi awit yan. Hindi man natin alam sino yung choir master na yon pero yan ang sulat po to the choir master. Yan yung heading na inilagay. So yung nangyari pong diyan nung si David Nathan the prophet went to him, okay? After he had gone into Bathsheba. Mabasa po natin yan sa 2 Samuel chapter 11 and 12. Okay? So sa bahay po, basahin niyo yung 2 Samuel chapter 11 and 12. Hindi ko na babasahin dito. Kukwento ko na lang ng mabilis. Kasi baka hindi tayo kaagad matapos. Lord, help me. Alam niyo po, doon sa chapter 11 ng 2 Samuel, si David, siya ay nakarest habang ang kanyang mga kawal ay nandoon sa labanan at umakyat siya doon sa kanyang rooftop at habang naglalakad siya doon, alam niyo yung kwento, nakita niya si Bathsheba naliligo. Hindi ko alam kung paano yung banyo doon, basta nakitang naliligo, nagsiswimming or what, hindi ko alam. But anyway, tinawag niya, pinatawag niya, pinapunta niya si Bathsheba, sinipingan po niya si Bathsheba, and then siya po ay nabuntis si Bathsheba. So, bilang hari, malaking kahihiyan. So, umisip siya ng paraan, strategy. Okay, so ang pinatawag niya si Urias, yung asawa ni Bathsheba, at sabi niya, Urias, pahinga ka muna, punta ka muna sa asawa mo, i-enjoy mo yung wife mo. Ang sabi niya ganon. Ang sabi ng po ni Urias, mahal na hari, hindi ko po magagawa yan na habang ang aking mga kasamahan ay nakikipaglaban, ako naman ay nagpapakasaya sa piling ng aking asawa, hindi po maari. Sabi ni David, sige lang. Hindi po yun ginawa. Natulog lang siya sa gate ng palasyo. Siyempre, nag-iisip na ng way of escape. Nilasing na lang niya. Pinainom niya, sige, maglasing si Urias. And then, para umuwi siya sa asawa niya. Okay? Hindi pa rin siya umuwi. Nandun siya sa tabi ng gate ng palasyo. So, hindi effective. Okay? So, bumalik sa labanan. Tinawag niya yung general. Ang sabi niya, ang gawin mo ganito, si Urias dalhin mo sa harap ng labanan at doon sa lugar na kung saan mahirap ang labanan at matindi ang kalaban. No? So, ganun ang ginawa. Nilagay siya doon. So, anong nangyari? Siyempre, namatay po si Urias. No? At sa pagmamagandang loob, ni David, inuwi niya sa kanya si Bathsheba. Naging asawa po niya. Alam naman natin nung panahon na yon na maraming asawa yung mga, wag na nating i-discuss yan. Wag na kayong mainggit. Anyway, absuelto si David. Feeling okay na. Wala nang mag-re-revolt sa kanya. Okay? At doon sa chapter 12, kinausap ng Diyos si Nathan para i-rebuke si David sa ginawa niyang kasalanan. Okay? Of course, God reveals secret. Kasi si David talagang tinakpan talaga niya. Pinuntahan niya si David, sabi niya, alam mo, mahal na hari, merong isang mayamang lalaki
na merong kapitbahay na mahirap na pamilya. At yung pamilyang ito, meron silang isang tupa na alaga nilang mahal na kinakargat. Sinasama pa sa kanilang higaan. Subalit nung yung mayamang lalaki ay nagkaroon ng bisita, kinuha niya yung kanilang tupang inaalagaan at pinakain sa kanyang bisita. Habang nagkukwento si Nathan, nagalit si David. Sabi niya, kailangan niyang magbayad ng 4 na beses. Napakasama ng kanyang ginawa. At ang sabi po ni Nathan kay David, "It is you, O my king." Ikaw ang taong sinasabi ko. At nirelate po ni Nathan kung ano ang kanyang nalalaman. At kinuha ko po yung 2 talata doon sa 2 Samuel chapter 12, okay? 12 and 13. Ito po yung sabi ni Nathan, "Lihim mo itong ginawa. Ngunit gagawin ko ang bagay na ito sa harap ng buong Israel." Ito ang sabi ni Yahweh kay David, no? "Ngunit gagawin ko ang bagay na ito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw." Ibig sabihin, openly. At sinabi ni David kay Nathan, "Ako'y nagkasala laban sa Panginoon." At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Hindi ka na mamamatay. Okay. So, itong maiksing talatang ito, ay nagpakita na kung gaano ang compassion ng Diyos kay David. Subalit, kung babasahin mo pa yung mga susunod, merong consequences doon sa paglihim na ginawa ni David. No? Na yung pagkatalo ng kanyang mga kawal at ang pagkamatay ng kanyang anak. Okay? So, doon sa mga ginawa niyang mali, merong nagbayad. Pero pinatawad siya ng Diyos sapagkat in-acknowledge niya yung kanyang pagkakasala. Hindi na siya rationalize na, "Wag mo akong pagsasabihin ng ganyan, ha? Ako ang hari." Yan. Di mo naman nakita. Wala kang ebidensya. Walang ganon. Okay? But God revealed it to the prophet, to the man of God. And in a deep response doon sa kanyang kasalanan, nasulat po itong awit 51, Psalm chapter 51. Babasahin po natin siya ng alternately. Okay? Kuya, yung sa akin hindi sige. Excuse me po, kukunin ko lang po yung salamin ko, no? Ito pong sa akin kasi wala yung mga verses sa kinapi ko. So, diretso lang siya. Okay? Verse 1, "Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan ay pawiin mo ang aking paglabag." Kayo po? Hugas. Okay. "Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko." "Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan." "Linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis.
Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Kasayahan. Ay magala sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasama. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na spirito sa loob ko. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng may espiritong nagnanais. Iligtas mo ako, O Diyos, mula sa salang pagdanak ng dugo. Ikaw na Diyos na aking kaligtasan at aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. O Panginoon, buksan mo ang mga labi ko at ang aking bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo. Hindi ka nalulugod. Yan kita. Hindi ka nalulugod. O tayo pong lahat, ang mga hain ng Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Tayo po'y muling manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Together with David, O God, ito po ang aming panalangin na patuloy pong masaliksik ang aming mga puso. Kung merong mga kamalian, pagkakasala na hindi na po namin matandaan, Holy Spirit, reveal it to us. And we pray, O God, na ang katwiran mo ang patuloy pong manatili po sa amin, sa aming isip, at sa aming mga puso'y maramdaman namin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Banal na Espiritu Santo ng Diyos, hawiin mo at pawiin mo ang bawat takip sa aming kaisipan, spiritual na paningin upang makita namin ang katotohanan at kapahayagan ng iyong banal na salita. Salamat, Lord, sapagkat sa umagang ito'y patuloy kang magpapalaya sa bawat isa sa amin. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay, so ito po yung prayer ni David noong na-confront ang kanyang pagkakasala. So we see, sin begets sin. Okay? Yung kasalanan ay magbubunga ng isa pang kasalanan kung hindi po natin ito kaagad. If we will not attend, kung hindi kaagad natin ito aayusin o makikipag-ayos sa Diyos. Tama ba? Alam naman natin, but pag tayo'y nagkakasala, nandiyan yung Holy Spirit. Tama ba? Yung sasabihin niya sa'yo, huwag niyo mong sabihin yan, huwag mong isipin yan. Di ba? And then, Lord, sorry. Kagaya po ni David, may mga bagay at sitwasyon sa buhay natin bilang mga mananampalataya na nadadala tayo sa pagkakasala. Okay? Tayo pong lahat ay pinatawad na sa lahat ng ating pagkakasala at nung tanggapin natin ang ating Panginoon as our Lord and Savior. Nabanggit ko po dati nung naituro ko yung working out your salvation with fear and trembling, yung paggalang natin at banal na pagkatakot sa Diyos ay manatili po sa atin. Okay? So sa ating kaligtasan, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas kasi ligtas na tayo. Tama po ba? Okay? Subalit ang sabi ng salita ng Diyos, dahil tayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, napakahalaga na manatili tayo doon sa paggalang at banal na pagkatakot sa Diyos.
Kagaya ni David, no, nagkaroon siya ng matinding pagkakasala. Tayo nagkakasala, hindi man kasing laki ng kanyang kasalanan. Kasi hindi lang siya nangalon niya. Pumatay pa siya ng tao. Nanlin lang siya. There was a deception. Tama ba? Nilin lang po niya. Si Urias, yung mga tao sa kanyang paligid. Subalit naging mapagpakumbaba po siya sa Diyos. O tayo, hindi man tayo gumawa ng ganong uri ng krimen. Okay? It's the same. Ito'y kasalanan pa rin kung ikaw ay nagsinungaling. Tama ba? Kasalanan pa rin kung ikaw ay nandaya. Na mahalagang dapat pagtuunan ng pagsisisi sa ating buhay. Sapagkat kung hindi natin yan pinapansin, nasasanay na lang tayo, just like nangyari sa akin, biglang-bigla, no? Aba, bad breath ako. Wala namang sakit yung aking sikmura. Minsan yung bad breath nanggagaling sa tiyan kung merong depresya dyan, no? But anyway, yung pagsusuri, pagsasaliksik ay napakahalagang palagi po nating ginagawa. Sapagkat kung hindi po natin bibigyan ng pansin, yung mga maliit-liit na bagay na sa palagay natin, ano lang naman to? Ako lang naman ang nakakaalam. Si Lord lang nakakaalam. Bakit ba? Ginagawa naman ng iba. Yung ginagawa niya yan eh. Okay, pag ang Holy Spirit meron siyang dinidil sa atin, you deal it immediately. Okay, pabayaan natin yung iba kung ano yung sa kanila. Ang importante, dinidil tayo ng Holy Spirit, deal it immediately. Para hindi na ito mag-cause ng mistake or sin with another sin. David did it. Yung kwento po ni David ay nagsisilbing warning po sa atin. Para masalamin din natin yung ating sarili na napakahalaga na palagi nating ina-acknowledge yung ating pagkakasala o pagkakamali sa harap po ng Panginoon. Because pag yung mga maliliit na bagay na pinagwawalang bahala natin, eventually, hindi na natin hinihid ang sinasabi ng Holy Spirit. And then, yung buhay po natin, no, sin will bring out bad effects in our lives. Nagkakaroon ng epekto sa buhay natin. Just like yung mawawalan ng kagalakan at kapayapaan. Diba? Ang sabi ni David, restore unto me the joy of your salvation. Cast me not away from your presence. Di ba pag nag-worship tayo, ang napakasarap ng presensya ng Panginoon. Napakasarap magstay sa presensya ng Panginoon. Pero bakit may mga pagkakataon na hindi, may mga sitwasyon naman talaga, we just do not live by feeling. Sa ating paglapit sa Panginoon, no? Hindi kailangang excited but it makes a great deal pag meron kang nakatagong kasalanan at nagkakaroon ka ng mga panlulumo o parang feeling of dryness. Diba? Yung presensya na malaya ka, parang nawawala, nalulungkot ka. Alam niyo po, naranasan ko yung mga bagay na yan in my spiritual journey. Lalo na bilang kabataan. Parang you give reason bakit ko to ginawa. Kasi ganito, kasi ganyan. Siyempre, ano pa ako? Siyempre, baby Christian pa lang ako. Ganyan. So, okay. Tinuturuan hanggang sa makita, oo nga pala, tama nga pala sila. So, si David, ito yung maging feeling niya, create in me a clean heart. Cast me not away from your presence. Kaya nga, kahit na tayo born again na, kahit na tayo mananampalataya, bakit may mga panahon na lulungkot pa rin tayo? Nawawalan pa rin tayo ng kapayapaan? Samantalang ang dala ng kaligtasan ng Diyos sa atin ay kagalakan at kapayapaan. Kaya nga, doon tayo nagsusuri. Kaya nga, napakahalaga na talagang we pursue prayer in our lives every day. You go to God, Lord, search my heart. Lord, guide me, lead me.
Diba? At doon sa panalangin, nire-reveal ng Diyos sa atin. Minsan, parang ang ginawa mo, normal lang. Just like one time, no, may kakwentuhan akong isang kapatid. No? Tapos may nabuksan siyang topic. Ay, nag-respond ako sa topic. At nagkwento ako doon sa aking side na of idea. No? Tapos, nung umuwi ako, yung Holy Spirit nag-speak sa akin. Sabi ng Holy Spirit, mali ang ginawa mo. Mag-chismis ka. Nag-chat ako, sabi ko, kapatid, sabi ko, mali yung ginawa ko. Patawarin ako ng Panginoon, patawarin mo rin ako. Hindi ko naman yung dapat sinabi sa'yo. Wala ka namang concern. Sabi ko, sorry. Parang nagtapon ako ng basura sa iyo, patawarin mo ako, patawarin ako ng Panginoon. Sabi naman niya, wala lang yon, sabi niya sa akin. Wala lang yon, it's just normal, sabi niya. Sabi ko, no, it's not normal. Kung nag-rationalize po akong, Lord naman, it's a girl thing. It's a girl thing. Sinabi na ni Holy Spirit sa akin, mali ang ginawa ko, wala pa akong gagawin. So, salamat kay Lord. Nandun, naririnig ko pa yung prompting niya, no? So, sa buhay po natin, minsan mga maliliit na bagay, parang hindi lang pinapansin, pero may tao nang na-violate, may tao nang nasasaktan, no? At yung o kaya mga nakapagsinungaling ka, white lie lang naman, di ba? Hindi naman so black o gray. Wala pong ganun sa atin. Ano? Pag sinabing kasalanan, kasalanan, hingi ng tawad, maging mapagpakumbaba, umamin. Ano? So, yung pinapabayaan mo, darating sa atin na parang nalalayo na tayo sa Panginoon. Okay? Lack of discernment. So, hindi mo pinapansin hanggang next time, hindi mo na alam na mali pala yun. Nawawalan ka na ng discernment at conviction sa kasalanan. Anxiety and depression, nalulungkot ka, hindi mo alam bakit ka nalulungkot because there is sin. Okay? Or negative feelings. Okay? Parang napaparanoid ka na. Siguro ganyan din sila, etc. Minsan nagkakasakit. Ang pananampalataya, high na high ang faith mo, biglang hindi mo na kayang paniwalaan, hindi, mamamatay na ako. Kasi masakit ang ulo ko. Siguro, cancer ito. Yung bigla na lang, sobrang takot ka na at walang pagtitiwala sa Panginoon. Na-experience na niyo ba po yan? Salamat naman kung hindi. No? Manatili po tayo sa ganyang karanasan. Subalit, ito pong pinag-aaralan natin ito ay babala para manatili tayo doon sa matinding pananampalataya natin sa Panginoon. Itong mga panahong ito, itinuturo po sa atin ng ating bishop yung paggawa ng banal na Espiritu sa atin, pag-empower ng Holy Spirit sa atin, at pangmumuhay natin na ginagamit yung ating mga spiritual na kaloob mula sa Diyos. Okay? Subalit kahit na na-discover mo na yung spiritual gift mo, kung hindi mo nababantayan ang iyong sarili sa mga bagay pong ganyan, eventually parang wala nang yung kapangyarihan ng Diyos ay hindi mo maranasan sa buhay mo at mawawalan ka ng confidence. And also it will bring laziness. Laziness sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin, no? Dati pag nag-pray ka, 2 oras, 2 oras na. Hindi ko naramdaman. Ngayon, naka-1 oras na ako. Nang tumingan ka, 5 minutes pa lang. 5 minutes pa lang? Kala ko 1 hour na. Lord, naintindihan mo naman ako. Ang dami-dami kong ginagawa, Lord. Of course, sabi ko nga, we're not legalistic here, but we know in our heart, pag yung presensya ng Diyos, ay nalalayo tayo. Amen? Si David, ang sabi niya, one thing I ask, this one thing I seek, that I may dwell in your house, O Lord my King. Wala pong kaparis yung maranasan mo yung presensya ng Diyos. Napakasarap. Kaya nga, pag nananatili tayo doon sa estado
na naitutuwid tayo kagad. Parang yung lang, hindi ka na masyadong nagtututbrush at saka hindi ka na rin masyadong naliligo. No? Malamig, ba't ako maliligo? Mamaya nangangati ka na. Ay, takot. Di ba, may stages sa buhay natin pag nagti-teenager ka na tinatamad maligo. Umamin. Yung iba ayaw umamin. Yung parang tinatamad maligo, parang nilalamig. No? Pag yung lang maghapon, minsan yung nangangati, tapos may rashes ka. No? Tapos yan, madali kang kapitan ng sakit. Okay? Kung paano nating nililinis yung ating katawan, ganun din po sa araw-araw nating paglapit sa Panginoon, tayo'y nagpapalinis sa Panginoon. Sapagkat there are times, unawarely, nakakapag-contract tayo ng kasalanan. Diba, sa paglabas lang natin, yung germs, lalo na ngayon, uso na naman yung, ano yun? Mpox. Mpox, P-O-F. Mpox, di ba? So, kailangan na namang medyo nag-iingat, mag-face mask, wala masyadong pupunta sa crowded area. Okay? So, pag-iingat yan sa katawan. Ang sa spirito po natin, sa binabasa natin, sa mga kausap natin, sa paligid natin, na-absorb natin. Minsan, yung kaisipan ng ibang tao, kung ikaw ay may pusong nagpapatawad, naririnig mo yung mga ibang tao, diba? Nawawalan ka na rin ng conviction to be forgiving and understanding. Okay? So, nagkakaroon ka ng compromise. Nakakapag-compromise ka. Alam niyo po, kaya natin palaging sinasabi, let us really devote ourselves, reading the Word, meditating the Word of God, praying to the Lord. Yan po yung nagpapanatili sa ating spiritual health, spiritual maturity, spiritual growth. Okay? And pride. Minsan ayaw mo nang re-rebuke, nako-correct. Bakit mo yan sinasabi sa akin? Bakit? Alam mo ba yung sitwasyon ko? Alam mo ba yung karanasan ko? Wala kang karapatan. Di ba? Parang entitled ka lang sa sarili mong conviction. Huwag mo akong pakikialaman. Di ba? Ako noon, pag kinokorek po ako ni Bishop, mag-pray na ako man eh. Mag-pray na ako man. Malam naman ikang biyasang mag-pray. Pride po yun. Spiritual pride po yun. Spiritual pride po yun. Ba't ba ako bubulahin ng asawa ko? Asawa ko siya. Talagang very much immature po ako nung bago-bago kaming nung hanggang niyang libutad. Di lang nung bago. Kasi nag-grow po eh. Binabago ni Lord. Pinapakita ni Lord yung diferensya ko. Hanggang ngayon, binabago pa po ako ni Lord. Di pa po ako ganap. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi siya umintong ayusin ang aking buhay. Okay? So ito pong mga bagay pong ito, ayaw natin na mapunta tayo doon sa isang pagkabihag ng dyablo. Mawala yung ating kagalakan at kapayapaan. Okay? So yan ang ating introduction. Magtatapos na po tayo, di ba? A broken and a contrite heart. What is a broken? The sacrifices of God are a broken spirit and a contrite heart. This, O God, you will not despise. Kung gusto, sabi niya, kung gusto mo ng handog, ibibigay ko. Pero hindi ang handog ang kailangan mo, ang sabi niya. But a broken and a contrite heart, you will not despise. This verse highlights that the true worship and acceptance by God are found not in elaborate rituals or offerings, but in a humble and repentant heart. Walang halaga yung ating paglilingkod
kung hindi tayo marunong magpakumbaba at umamin ng ating mga pagkakamali. Tama po ba? Sa harap ng Panginoon ay parang mga pretensions lamang o pagpapanggap lamang yung ating ginagawa. So sa ating paglilingkod, kasama yung ating mapagpakumbabang puso na handang magpaturo at handang magpatuwid sa harap po ng Panginoon. The more na tumatagal tayo sa paglilingkod, lalo tayong nagiging sensitive doon sa pagtatuwid at pagtatama ng Holy Spirit. Okay? A broken spirit is about humility, acknowledging one's own imperfections and shortcomings rather than relying on self-righteousness. Okay? Gaano man, isang taon ka mang nag-evangelize, hindi pa rin excuse na hindi ka magpapakumbaba at umamin ng kamalian. Isang taon ka mang mag-discipleship, isang taon ka mang mag-praise and worship. These are not excuse sa atin para hindi natin ayusin yung nais ipaayos sa atin ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos, unti-unti tayong binabago ng ating Panginoon. Amen? A contrite heart. Yung brokenness, a humility, also a sorrow for sin. Experiencing deep remorse and genuine repentance for past actions and failings. Yung meron kang a broken heart. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. Amen? Lord, kung ano yung hindi maganda sa iyong pakiramdam, ganun din sa akin. Create in me a clean heart. Amen? Kung ayaw ng Diyos yung magsinungaling, ayawan na rin ang magsinungaling. Alam niyo po, noong bago-balo pa lang tayo doon sa resettlement, doon sa bahay pa namin ng church, may isang sister na pumunta sa akin, umiiyak siya. Sabi niya, tita ang tawag nila sa akin dati nung hindi pa ako nagpastor. Tita, pag-pray mo ako, sabi niya, tulungan mo ako mag-pray kasi sabi niya, sinungaling ako. Kasi natuto ako magsinungaling, so on and so forth, ganito yung mga kapatid ko. Kasi pag hindi mo sinabi yung totoo, magagalit sila. Pag sinabi ko yung totoo dito, magagalit sila. So pag nandito ako, ganito yung sinasabi ko. Pag nandun ako, ganito yung sinasabi ko. Parang ayoko na. Sabi niya, nagsawa na ako. Ayoko na. Umiiyak siya. So sabi ko, nag-pray po kami. Sabi ko sa kanya, tapat ang Diyos pag nagpatawad. At siyang magbibigay lakas sa'yo para tayuan mo kung anong tama. O kaya manahimik ka na lang para hindi ka magkasala ng pagsisinungalingan. Sabi ko, and then, siguro, after ilang months, balik uli siya sa akin. Sabi niya, tita, may sinungaling na ko na naman. Umiyak siya talaga. Ayoko na. There is a deep sorrow in her heart sa pagsasinungaling. Sabi ko, I admired her. Nadman ko yung kanyang courage na humingi ng tulong. Ayaw niya na yung pakiramdam na yung Holy Spirit, inaayos siya. Kaya gusto niya maging maayos. There's sorrow for sin. That is humility. Amen? Ayoko tong nagagawa kong ito. I believe somehow nararamdaman natin yan. Na nalungkot ka, nagawa ko yun. Subalit, mas maging mapagpakumbaba tayo so that, yung gawin mo pa lang, nalulungkot ka na hanggang sa yung Holy Spirit, matulungan kang hindi nagawin yung kasalanang nagagawa mo dati. Amen? At yun po ay kalayaan. And also, it is a reliance on the mercy of God, recognizing the need for divine intervention and forgiveness. Okay? Hindi kasi hindi ko na gagawa, hindi ko nagagawin, hindi na.
O sige, hindi na. Pero we need to go to God, Lord. Cleanse my heart. Reliance on God. That we need His, o baka sabihin natin, pinatawad na nga tayo dati ni Lord. Pinatawad na tayo ni Lord, nilinis na niya yung pagkakasala natin. Pero meron pa rin po tayong nagagawang pagkakamali at kasalanan sa buhay. Tama po ba? Sino na po ba ang hindi ka na nagkasala mula nang tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior? Diba? Doon merong katuruan na hindi na daw natin kailangang magsisi. Pero kapatid, you know it in your heart. Na pag yung kasalanan ay pinabayaan mo lang, nagdudulot ng kalungkutan sa buhay mo. Tama ba? Hanggang sa manlamig ka na, magbalik na ako ketan dati. Kita na akong dati, ako nakain, hindi ko na ganito, ganyan, di ba? Parang ganun na yung nag-overcome sa atin. Because the plan of God for us is a life. He came that we might have life and have it to the full. Yung talagang pinagpalang buhay. Amen. Naintindihan niyo po yung aking ibig sabihin. Kaya nga, kagaya ni David, let us rely on God's compassion and His mercy. Hindi ko po ibig sabihin yung, Lord, baka naman, Lord, hindi po. Hindi ganon, no? We live confidently with the Lord. Amen? But if in case nagkakaroon tayo ng mga maling kaisipan, right away, submit it to God. Amen? Ayusin natin sa harap ng Panginoon. A contrite heart means a deep remorse. Parang yung deep sorrow, no? Experiencing profound sorrow and regret for sin leading to a desire for change. Okay? Yung contrite heart, hindi lang yung magsisi ka. Alam natin, yung true repentance is a change. Is a change of heart, a change of mind. Babaguhin mo na. O kung sinungaling ka dati, hindi ka na magsisinungaling. Diba? I will have resolve in my heart, I will never tell a lie. And the Holy Spirit will help us. Mahirap po bang hindi magsinungaling? Parang sinasabi niyo sa akin mahirap. Kasi minsan nakukot ka lang diretso, kwento-kwento, na-exaggerate mo, no? All we have to do is, Lord, may sinabi ako nung nakaraan, basta binawi ko kagad kasi in-exaggerate ko. Ay, ali pala makanta, sabi ko. Hindi pala ganon. Kasi minsan, parang natutokso kang i-exaggerate mo, no? Parang ako lang. Minsan sa kwentuhan, parang na-exaggerate mo yung situation o yung ginawa mo na hindi naman ganon. Diba? Kung ano lang siya, yun lang. Wag na tayong magpasanay doon sa mali. Amen po. Amen po. Amen. Nagagalit po ba kayo sa akin? Ba't ang tatalim ng tingin? Ay, hindi, joke lang. Ito po'y pag-aaral, pagbubulay natin ng salita ng Diyos upang manatili tayo doon sa karanasang malaya sa harap ng Diyos. Amen po? Fresh. Kung naliligo ka para maging fresh ka, yung pagsaliksik ng ating puso araw-araw, pagtatama ng ating motibo ay paglilinis ng ating kaluluwa, ng ating spirito, ng ating kaisipan at ng ating puso sa harap ng Panginoon. A genuine repentance, willingness to submit, acknowledging God's authority and submitting to His will rather than striving to live by own standard. Meron kang sariling kaparaanan. Mabuhay tayo sa kaparaanan ng Diyos. We're not religious. Yung religious po, yung ritual na yan. Nagsimba na ako. Yung katungkulan ko na ibigay ko na, it's more than that.
It's not self-righteousness. Oh, ako faithful. No. Kung hindi yung malayang pakikipag-ugnayan sa Diyos at mapagpakumbabang paglilingkod sa kapwa at sa ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang sabi po, a broken and a contrite spirit, contrite heart are signs of a sincere desire, sincere, seryoso, to be cleansed and to be restored. Yung malinis ng Diyos, di ba? Sino bang ayaw maligo, mag-toothbrush para presko? Gayon din po yung ating maging mapagpakumbabang puso sa Panginoon. To be cleansed, to be restored to God's favor and seen as essential, importante for genuine repentance and spiritual growth. Yung ating paglagong spiritual, pag talagang nagiging mapagpakumbaba po tayo, natututunan natin yung kaparaanan ng Diyos, doon po tayo nag-grow. Lahat tayo nakaranas ng mga compromises sa buhay. Lahat tayo nakaranas ng mga pagtatakip ng ating mga pagkakamali. Pero ang Diyos, alam niya yung ating puso't isip. At pag pinapahintulutan natin yan, hindi nagiging malaya ang pananakop ng Holy Spirit sa atin. Even though we say, Lord, I surrender. But there are things in our hearts, in our lives, na hindi natin sinusurrender sa Panginoon. Alam niyo po, I had an experience. Dahil alam niyo naman po si Bishop, no, yung pag kinakausap ko siya, kailangan ulitin ko. Pero merong instance talagang napikon po ako. Naibalik ko yung sagot sa kanyang pikon na may pagkainis. Yung ganun. Yung hindi ko lang basta linakas. At alam ko, alam niya yon. Tumango lang siya at bumaba. Pero nasaktan po ako. Deliberately, sinabi ko yun. Nasaktan ako. Sabi ko, Lord, patawarin mo po ako. I don't mean to disrespect Him, pero nagawa ko, Panginoon. Siya, wala siyang binanggit sa akin. Nakita ko lang medyo tinaas niyang ganyan. Tinignan niya ako, tapos bumaba na siya. Nagsisi ako sa Panginoon. Sabi ko, patawarin mo ako, Lord. Diba, Lord, ang prayer ko sa'yo, kahit na mahina yung tenga ni asawa ko, yung maramdaman pa rin niya sa pagsasalita ko, yung mahal ko siya, handa akong magtiyaga sa pag-ulit-ulit ng aking sinasabi. Talagang nabasag yung puso ko sa kalungkutan. Sabi ko, Lord, forgive me. Kaya nga nung umakyat siya, sabi ko, dear, sorry. Bakit? Sabi naman niya sa akin, bakit? Sorry, dear, sorry. Sabi ko, tulungan mo na lang ako, sabi ko. And I asked the Holy Spirit, help me. Help me. You deal with that irritation sa puso ko, sa isip ko. Kasi alam ko, hindi lang ako ang nasasaktan ka rin. At masasaktan din yung aking asawa. So today, if there are things in our lives na alam mo, sasaktan si Lord, just give it all to the Lord. Just surrender everything to the Lord. Hingin natin ng tawad, pagsisihan natin. Ibig sabihin, Lord, hindi ko na po yan gagawin. Lord, hindi ko na po yan gagawin. Tulungan mo ako, Holy Spirit. Kailangan mong magpatawad. Kung kailangan mag-unawa, magpatawad ka, kapatid. Mag-unawa ka. Espiritu po ng Diyos ang magpapalakas sa atin. Magpakumbaba po tayo ng lubos sa Panginoon. Suriin mo Thank you, Jesus. buhay ko. Ninanais ko ang iyong Tinatawagan ko po yung aming mga kalooban. communion Suriin mo ashes.
Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ikaw. Hallelujah, Lord. Panginoon, Ikaw ang sumusuri sa amin. Alam mo, kilala mo kami, Panginoon. Pawiin mong lahat, Panginoon, ang mga nagawa naming kasalanan, pagkakamali. Lord, hugasan mo ito ng iyong banal na dugo, ang aming puso't isip, buong pagkatao. Restore the joy of your salvation in everyone's heart today. And let the fire of the Holy Spirit, Lord, ang manatili sa bawat isang puso. I declare freedom, deliverance right now in Jesus' name. Ano mang uri ng pagkakasala, pagsisinungaling, mga hindi patas, mga maling kaisipan, maling damdamin, sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Oh, reveal everything, Panginoon, at sinusuko namin lahat sa iyo ang mga bagay pong ito. Panginoon, salamat, Lord. Salamat sa iyong paglilinis. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa kagalakan. Salamat sa isang pusong nilinis mo at patuloy mong itinutuwid. Aming Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan. You can be seated po. Ito ang aking katawan na inihahandog sa inyo. Gawin nito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We thank you for the blood of Jesus that cleanses away our sins. We thank you for your body, O God, that by the stripes of Jesus we are now healed. Lahat ng merong karamdaman at lumalapit sa iyo iyong pinapagaling. Salamat, Lord. Salamat po sa iyong paglilinis. Salamat doon sa kamatayan mo sa krus at sa iyong muling pagkabuhay. Salamat po
habang inaalala ka namin sa umagang ito, Panginoon, ang paglilinis ng iyong dugo at pagpapagaling sa lahat ng aming karamdaman. Sino mang merong karamdaman sa oras pong ito'y tatanggap po kami ng kagalingan na nagmumula sa iyo, aming Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, sa umagang ito, patuloy po namin inaalala ang iyong naging paghihirap doon sa krus ng Kalbaryo na nagdala sa amin ng lubos na kaligtasan mula sa aming mga kasalanan mula at sa impyerno, Panginoon. In every sorrow of every sin, O God, na aming nagawa, pinapawing lahat ito ng iyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, sa iyong katawan na talagang tinigis ang dugo mula sa bawat hibla ng iyong laman na naparusahan, Panginoon. Sa magitan ng iyong mga latay, kami nagsigaling na. Tinatanggap namin ngayon, Panginoon, ang kagalingan ng aming spirito, ng aming kaluluwa at ng aming katawan. Salamat, Panginoon, sa iyong katawan na nagdulot sa amin ng kaligtasan at kagalingan. In Jesus' name we pray. Amen. Kainin po natin. It is your blood that sets us free. It is your blood that cleanses us, Lord. Salamat, Lord, sa dugo mo. Sa iyong makapangyarihang dugo. It never loses its power, Lord God. Hindi kailanman nawawalan ng kapangyarihan ng iyong dugo sa protection sa aming mga buhay, maging sa paglilinis, paghuhugas sa lahat ng aming mga pagkakasala. Salamat, Lord. Lahat ay inialay mo para sa amin. Ang iyong buhay through the blood, O God, ibinigay mo para sa amin. Tinatanggap po namin muli, Panginoon, as a symbol of your blood. Tinatanggap namin ang iyong paglilinis sa lahat ng aming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, atin pong inumin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Yes, sing that song, Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Oh, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. We thank you, Father. Oh, glory belongs to you. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. You are worthy. You are worthy forevermore. Amen. Praise God po, no? Napakasarap po ng salita ng Panginoon sa araw na ito.
And yeah, sa mga ay wala po yung mga nag-delegates po natin kahapon sa encounter, no. Pero po bilang hindi po kami po nag-serve po kami kahapon sa encounter, pero grabe po yung ginawa ng Panginoon sa atin, no. Ang dami pong ang daming inalis, ang daming talagang pinakawalan ng Panginoon, talagang yung spiritual barrenness, yung pagkakakulong, yung mga strongholds na mga kalaban sa atin, talagang pinalaya po tayo ng Panginoon kahapon sa 2 araw. At sa akin po, dun sa incubation pa lang, talagang nagpasaliksik po ako sa Panginoon. Tapos nung yung kinanta po yung sabi po dun sa kanta, and I live to honor you, my Jesus, you're the only one for me. Tapos sabi ko, Lord, I questioned myself. Sabi ko, Lord, kinakanta ko lang po ba to? Sabi ko, am I living enough worshiping you? Sabi ko. Tapos sabi dun sa kanta, I live to honor you, my Jesus, you're the only one for me. Lord, sabi ko, totoo ba yun? Sabi ko parang, Lord, parang ang plastic ko. Sabi ko, Lord, turuan mo ako kung paano ko to kakantahin, Lord, na totoo. Na I will worship you, na sinasabi ko to, kinakanta ko yung kantang to na talagang totoo, Lord. Sabi ko, hindi ko po alam kung paano po kita i-worship. Hindi ko po alam kung paano ko po mabuhay na yung ikaw lang po yung hinahanap ko, Lord God. Pero I asked the Lord, sabi ko, Lord, turuan niyo po ako. I humbled myself. Sabi ko, Lord, at dahil po doon, truly enough, ang dami pong binigay ng Panginoon sa akin. Yung freedom, yung kalayaan, yung kapayapaan, at saka yung security. Lalo na po sa financial, even though hihiramin ko po yung word ni Sister Joy last week, yung sabi niya, yung limited siya. Gustong-gusto ko po yung sinabi niya yun na limited siya, pero hindi niya sinabing nagkukulang siya or ganito, pero sinabi limited siya. But our source, our God is limitless. And doon po tayo kakapit. Amen po. So hawakan po natin, let's ready ourselves. Hawakan po natin ang ating mga kaloob and let's honor the Lord with our offering. Thank you, Father God. Hallelujah. We praise you, Lord. Lord God, maraming salamat po, Lord Jesus, sa isa po pagkakataon na naman po, Lord Jesus, na we're able to bless you, Lord God, with the fruits of our labor, Lord God. Sabi niyo nga po, you'll have a cheerful giver, Lord God, and we give this offering to you, Lord God, cheerfully, with the hearts full of gratitude, oh God. Lord Jesus, we know, Lord Jesus, our businesses, Lord God, our jobs, Lord Jesus, they are our resources, Lord God. But we know, Lord Jesus, that you are our source, oh Jesus. Lahat po ng blessings, Lord God, lahat po ng provision, Lord God, nanggagaling po sa inyo, Lord Jesus. You know, Lord God, lahat po ng kakulangan, Lord God, yung pangangailangan ng iyong mga anak, Lord Jesus. And I know you're providing for them. You're providing for us supernaturally, Lord God. Hindi po namin mauunawaan, Lord God. We cannot even understand, Lord God, how great, Lord God, yung mga blessings na in store for us, oh Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, Lord Jesus. Lord Jesus, bless your children, oh God. I speak, Lord God, na open heaven. Lord God, create opportunities for them. Bless their works, oh God. Bless the works of their hands, oh God. Bless their businesses, oh Jesus. Kayo pong magpala, Lord God, sa inyong mga anak, Lord Jesus. Thank you, Lord. This is our prayer, oh God. Thank you for answering our prayers in Jesus' mighty name. Amen.
for our announcements po. So wala po tayong first-timers ngayon. But yeah, see you po next week again. Po, 8:30 pa rin po at 9:30 yung schedule po natin. And we invite you po kung mabibigyan niyo po ng pagkakataon, mabibigyan niyo po ng chance. We invite you po every Monday morning, mag-start po ng 9 onwards, at every Thursday po for our soaking and empowerment. Thank you po. Praise God. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. God is so good. Amen. He refreshes us. Amen. He gives strength to our bones. Hallelujah. Siya yung nagpapalakas, nagpapatatag, and He refreshes us with His presence and with His power. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tapat ang iyong mga salita at ito'y iyong tutuparin sa aming mga buhay. Na yung mga pusong bagbag, mapagpakumbaba sa iyong harapan, ay patuloy mong itinataas, pinapalakas, binibigyan ng sigla at kagalingan. Hallelujah. Taas po natin yung ating mga kamay. The Lord our God will bless you. He will keep you. He will make His face to shine upon you. His glory will be seen in you. He will give you peace that passeth all understanding. The joy of the Lord will be your strength. And the unconditional love of the Lord to enable you to love everyone be poured out in your hearts. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everyone will say, Amen, amen. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. We love you. Hallelujah, hallelujah.